Pagbaba ng bundok, marijuana in the city naman ang kalakaran. At sa lungsod ng Baguio, sinundan ng investigador ang pinatunguhan ng mga iligal na damo. Mula sa hekta-hektaryang taniman ng marijuana sa kabundukan ng Benguet, sa lungsod ng Baguio, unang bumabagsak ang mga inaning marijuana. Mula sa kabundukan ng Kibungan, Bakon at Kapangan sa Benguet, ang mga marihuanang ito ay ibinababa dito sa Baguio City. Kaya ang halimuyak ng lungsod tila nahaluan ng nakalalasong amoy ng iligal na halaman. Dito sa mismong Baguio City ang consumption kasi dito ay shabu. Pero may mga pagkakataon na nagkukulang ang supply ng shabu, nagiging alternative choice nila ang marijuana. Ayon sa PIDEA, isang alias Manny ang namumukadkad umano pagdating sa bentahan ng marijuana sa lungsod ng Baguio. Si Manny ay isang notorious na drug pusher. No? Ang kanyang inilalako ay marijuana. Matinik daw ang estilo niya sa kanyang mga parokyano kaya hirap siyang matunton ng mga otoridad. Si Manny ay seasoned drug dealer. Ibig sabihin, alam niya kung paano at yung mga panganib na kanyang ginagawa. At ilan sa kanyang mga paraan para maiwasan yung detection o yung pagkandak natin ng paghuli sa kanya ay yung baguhin yung mga lugar na kung saan gusto niyang ibigay yung item. At ang kanyang mga target ay yung mga kabataan at yung mga hindi kayang bumili ng mga malakihan pa. Bukod sa kilabot na si alias Manny, may mas malaking puntirya ang mga operatiba. Isang nagangalang Patrick ang masusi nilang minamanmanan. Patrick ay nasa ikalawang level. Hindi siya magbebenta ng direkta doon sa end user, bagkos bebentahan niya yung susunod sa kanyang level, yung katulad ni Manny. Siya raw ang pinagkukunan ng marijuana ng mga tulak sa kalsada. Kasama ang mga tiga-PIDEA, isang test buy ang isasagawa para kumpirmahin ang iligal na bentahan ng marijuana. Si Manny ang unang target ng grupo. Sa pakikipagtulungan ng isang asset ng PIDEA, sinubaybayan namin ang transaksyon nila kay Manny. Tinitignan muna namin yung area bago kami mag-deploy ng mga agent. Dinideploy natin yung mga agents na kung saan ay hindi pa sila sunog o hindi pa masyadong kilala ang kanilang kaanyuan bilang anti-narcotics agents. At sila yung ginagawa nating advance party dun sa area. Ilang sandali pa, namataan na namin ang pagdating ni Manny sa kanilang tagpuan. Ang mga binabagsakan po niya at mga binebentahan niya, yung mga taong tumatambay sa parke at yung mga taong namamasyal sa parke. Ang pinakamaliit po na bentahan sa kanya, 300. Ang pinakamalaki naman po, 3,000, 2,000. Hindi nagtagal, agad din itong umalis. Tila hindi mapakali at hindi mapirmi sa isang lugar. Kaya po hindi dun sa unang lugar niya binibigay yung binibili ng customer kasi nag-iingat po siya kasi alam niyang marami pong mga nanghuhuli dito sa Baguio. Special delivery at instant abutan daw ang estilo nitong si Manny. Kalkulado at maingat daw ang kanyang mga galaw. Susunurin po niya sa kanya ang customer, tapos dun po niya iaabot kung pag nalaman niyang malinis na po yung lugar, safe yung lugar. Matapos magpositibo sa benta ng marijuana si Manny, agad ikinasahan ng mga operatiba ang isang buy-bust operation laban sa kanya. Inukutan ng grupo ang nasabing tagpuan. Madilim at tahimik ang lugar. Tila may panganib na nakabang. Malakihang bibilihin sana natin na kalahating kilo. Hindi natin pinatuloy ang operation doon dahil sa base sa assessment ng ating mga PIDEA agents, ang place of transaction ay masyadong critical. Biguman ang unang operasyon, hindi tumiklop ang mga operatiba at ang investigador. Kinabukasan, muling nakipagtransaksyon ang asset ng PIDEA kay Manny. Dahil malakas daw makatunog ang target, lalong naging maingat sa bawat hakbang ang mga operatiba. Sa aming patuloy na pagmamanman, nag-umpisa si Manny sa tingi-tinging bentahan. Talino po na talagang tamang hinala. Ilang sandali pa,
may ibang mukhang umeksena sa tagpuan. Yung pong bitbit ng asawa niya ay nagkakahalaga lang po ng 200, pero binibili ko po sa kanya ay halagang 500. Siya raw ang kinakasama ni Manny na nakilala namin sa pangalang Shane. Partners in crime din kaya ang dalawa. Susunod! Kapag yung ordinaryong brakes, binibenta niya yung 2,000. Yung matigas-tigas, binibenta niya ng 3,000. Kunin mo yung